Hi guys, so good eve. So dito tayo ngayon sa ating channel. So nagpapalit tayo ngayon guys ng keyboard plus battery. Yan, so mo order tayo. Yan. Tapos battery. Yan. So ito China, puro China. So ito yung cover niya. Imagine niyo guys gaano karaming butas yan tatanggalin. Ang dami mong tatanggalin butas. Ayan. Yan yung mga seal. Okay, so ako personally nagpapalit talaga ako nito. At kung wala akong item na available na makita nito, so sa main branch namin, ayan, ito kasi yung mga kadalasan yung may-ari na bumibili, pinapa-install na lang or yun, or nagpapa-order kung may available. Pero pag hindi available, talagang doon ko sa Kalapan pinapadala. Ayan. So sa main shop namin. Ayan. So dito pwede tayo mag DIY lang. Ayan. So yung ibang nakabili na, pwede na po. Yung ibang gusto mag-order, yung low budget, yan. Ayan. So ito yung mga low budget lang, China po yan. Ayan. So wala na po tayong class naman. Pero China, ayos din naman po. Pero hindi talaga siya sabihin natin na durable. So pero mapagagamit mo siya. Siguro 6 months to 1 year, depende po. Yan. Okay? So yan, nagpalit tayo. Ito ay tawag dito, gateway ito guys. Samsung ba siya? Under ba siya ng Samsung? Parang hindi naman. Gateway pala siya, sorry. Ibang brand po siya. So gateway po siya, brand po siya ng US. Ayan, gateway po yan. So ikakabit na natin. Ayan. So document lang natin. Ayan. So sa pagpapalit guys ng keyboard, yan po, medyo talagang mahal po talaga, pero meron tayong mga, ayan, teka lang ayan, so napitid na. Ito yung pinagtanggalan. So ang problema nito, okay pa yung keyboard nya, kaso yung power button, ayan, yung power button kasi ayaw na mag power, ayaw mag turn on. So gina-jumper ko pa dito sa dalawang line na yan para gumana. So means yung kanyang carbon dito is pudpud na. So kaya nagpapalit. Okay? So talagang ganyan po pag nagtanggal ng keyboard, baklas lahat. So ito po ay built-in keyboard, kaya madami po siyang trabaho. Hindi siya kagaya ng ibang mga keyboard na detachable. So medyo mahal ang service dito kasi nga tignan nyo na sa daming butas na isisil yan. So syempre isisil natin ng ayos yan para lapat lahat ng keys, walang lubog, walang umbok, lubog sa ilalim, lubog sa gitna, umbok sa iba, sa magkabilang dulo, o kaya lubog sa kabila, dito na may lutang. So dapat balance para pag nagta-type hindi gumagalaw yung keys. Okay? So yan, then nagpalit na rin tayo ng battery. Tignan nyo yung battery nya. So wala na rin, lobo na. Okay, so na siya, na oxidize na yung kanyang lithium. So ibig sabihin yung lithium niya ay hindi na siya. Okay. So pwede naman kayo makabili brand new. Ayan, so ito yung model niya, UTL 5090-68-3S. Medyo mahal-mahal nga lang po itong battery nito. Mahal po talaga to. Patak ng 2,000 mahigit na po yan. Yung keyboard naman, bibili man ito, 900 plus na rin po siya. Okay, so yun lang guys, kakabit natin and then tetest natin mamaya. Okay, so yan, natagalan lang tayo guys. So natagalan lang ito, galing kasi China, kaya tagal lang deliver. Yan, sige, kakabit natin and then papower natin siya, tetest natin. So isisil ko muna, kukunin ko yung mga rubber na yan, doon ko ididikit yan. Mabaho-bahong amoy na naman ito. Okay, so susunugin natin gamit ng soldering iron. So kinutkot ko lang siya gamit nitong scalpel natin. Yan, matalas po yan kaya madali. Dati ang hirap talaga magkutkot, cutter yan, kinakatter isa-isa. Sige. So may napansin lang talaga ako dito. Ayan, kung napapanood to ng owner, ayan, no. So seal ko na lang ito ma'am, natanggal na rin yun, no. Kaya siguro kumakawang yung init dito.
So yan ay i-repaste na lang natin. Dito siya natanggal, oh. Ayan, oh. Ito naiwan yung dito, pero dito tanggal yung ano niya. Ayan. So i-repaste na lang natin mamaya yan para siya ay lumapat. Okay, so hindi po pwedeng hindi asikasuhin yan dahil CPU yan. Hindi po pwede siyang ganyan. Yung tornilyo dito luwag. Yan, isisil natin yan mamaya. Kasi sila soldering, heater yan eh. Okay. Sige. So guys, payo lang. Kapag nag-seal kayo guys, dapat flat yung area. Ipipress nyo para maglapat siya. Ipipress po yan kada seal yan. Ipipress. Suportahan nyo muna yung mga dulo tapos saka dikit. Para maglapat. Dapat flat yung surface. Hindi po nagbe-bend. Dapat matigas. Okay. So yan. Nakatapos lang natin. Dami natin sinil. So seal na siya lahat. Chinek na natin. Tagalaang. Nililinisin din natin ito po. Ang kapalan ng alikabok. Okay. So kabit tayo. Kabit naman natin yung board. So ayan guys. I-repaste natin yan. Nilinisan natin to. Yan, i-repaste natin siya tapos ididikit natin yan. Okay, kagaya nito. So yan, alright. Kawang kasi yan pag hindi natin ginawa. Okay guys, so ito na yung moment of truth. Nakikabit na natin lahat. Na-seal ko na ito. May ano na siya. Nahinangan ko na. Okay. So, kinabit ko na LCD. Kabit na yung battery. Test tayo. So, moment of truth kung umaandar ang keyboard. Okay, hindi siya nag-power. Baka lobat battery. Ayan. Nag-power on. Yung nag-display. Alright, so okay na siya ma'am. Gumana na yung power. Ayan guys, so subscribe naman kayo. Ayan. Ayan, okay. Hindi na ako nagpakita ng PC. Yun. Okay, so linis na lang. Tingnan mo yung mess. Ang tagal. Oh, ayan. So ma'am, okay na po. So meron tayong ilang percent na battery. So mayroon siya 48% na battery. So guys, dapat lagi pong 50%. 50%. Pag 52%, i-charge nyo na siya para ma-maintain nyo po yung battery lifespan niya. Kasi pag hindi nyo siya pinano-maintain ganito. Actually matagal na ito, lobo na. Dalawang cell sira. Isa, dalawa. Yung gitna, ayos pa yung isang cell. Pero dito, oxidized na siya kaya bloated na, meron na po siyang air pocket sa loob. Yan ay nasusunog po yan, sumasabog po yan. Okay, lithium po kasi yan eh. Okay, so lagi po siyang 52% para tumagal more than 3 to 5 years yung battery. Okay, so maraming salamat for watching. So ang daming messy natin. Ganyan, napakatagal na po. So ganyan po pag nagre-repair ng keyboard, matagal po ang trabaho po niyan. Hindi yan basta-basta po. Okay, so maraming salamat and see you in my next video and goodbye. Thanks for watching. Don't forget to like and share and subscribe.